Magandang gabi. So, gaya ng naipangako ko, ito yung video tutorial para dun sa Lava-Lite framework na gagamitin nyo para sa inyong final project. So, na-discuss ko na naman to pero ginawan ko na rin ng video para meron kayong mabalikan. So, ano nga ba yung Lava-Lite framework? So, ito naman ay ano lang, ginawa ko lang for educational purposes para lang talaga dun sa gagawin yung final project. So, this tutorial ay dapat, syempre, may background na kayo dun sa PHP which was already discussed naman. And meron na rin kayong mga installed na mga applications kagaya ng servers. Dapat may installed na server na kayo dito at saka text editor. Okay, yung the rest mamaya makikita nyo naman sa video kung ano pa yung mga application na kailangan nyo i-download at saka i-install. So, ayun, simulan na natin. So, una, buksan natin yung documentation ng Lava-Lite. So, meron din akong ginawa ditong konting documentation lang. Ayan. So, meron dito class way or meron tayo ditong steps kung paano siya install. So, meron tayong via git clone or meron din manual download. Pero ina-advise ko sa inyo, ang gamitin ninyo ay itong via git clone. So, kapag mag-install kayo or magko-clone kayo ng repo, dapat may installed na kayo na git. So, in my case, meron na ako. So, dapat bago nyo to gawin, meron na rin kayo. At the same time, sa environment variable nyo, meron ng sa path, may nakasave na ng PHP. Okay, na PHP path ninyo dapat nakasave na at pwede nyo gawin yun manually or pwede rin naman kayo mag-install ng Composer. So, makikita nyo na rin naman yan dito. Ayan. So, nakalagay kasi dito ay manual, optional, pero again, na-advise ko na ito na yung gamitin niyo. So, install nyo na yung dalawang yan. Okay, then, ito tayo dito, ayan. So, dito sa tutorial, ang ginamit ko lang dito na reference ay yung mga nakasam. Pero in my case, ang gamit ko ngayon sa tutorial na to is Laragon na lang. Dahil marami rin sa inyo ang nakalaragon. So, copy lang natin to class. Again, punta lang tayo dun sa directory kung nasaan yung or yung root directory ng ating server. So, in our case, paano mahahanap siya? Kung kayo nakalaragon, punta lang kayo dun sa installation path ninyo. Ako, IC, Laragon. Then, punta lang kayo dun sa triple W. Kung kayo naka-WAMP, triple W din yun. Hanapin nyo lang yung WAMP. Ano? Then, dito class, pwede kayo mag-right click, then open the integrated terminal, and then dito nyo class ipaste ito naman. Git clone na yan. Copy. Then, dito, paste nyo lang yan. So, in my case, dahil meron na akong Lava-Lite dito, pag hinit enter ko to, fatal error yan kasi existing na. So, kung hindi nyo pwedeng burahin yon, mag-space na lang kayo dito, tapos gawa na lang kayo, for example, ng bagong folder. Doon siya may extract yung laman ng ating Lava-Lite framework or ng Lite framework natin. So, for example, project 501 na lang ipangalan ko sa kanya. So, doon siya mako-clone kay project 501. Pagka walang error, okay na yan. Punta kayo naman ng inyong VS Code. Add nyo lang yung folder na yun. Add folder to workspace kasi may workspace ako. Then, hanapin nyo dito yung folder na ginawa nyo. Project 501. Add lang natin. At yun, nandun na yung ating project. Okay, so ang next natin ay try natin siyang i-run para siya i-run. Nandito rin naman yung pag-run. Ayan. Punta lang daw kayo sa inyong project root. Ayan. For example, yung project root ko ay project 501 kasi hindi nga pwede yung Lava-Lite kasi may existing na. So, pinakamadaling paraan yan, right-click nyo lang yung project na gusto nyo i-run. Then, open integrated terminal. Doon na yan mapupunta. Tingnan lang natin. Then, copy-paste lang natin to. This one. Copy, then, saan na yun? Paste lang natin dito. Then, hit enter natin. Then, may lalabas na development server. Control click nyo lang yung path na yan or follow link nyo lang. Ma-open yan sa inyong browser. So, pag lumabas na to class, running na siya dun sa port 3000 natin na pili. So, pwede na kayo class magsimula. Okay? So, ang next natin gagawin class is magawa ng route. Siyempre, ang una natin i-discuss dito is yung routing. Kasi itong framework natin is gumagamit ng route. So, hindi na natin ginagamit yung traditional, which is, halimbawa, pupunta tayo kay insert.php, kay show.php, etc. So, ngayon, meron na tayong yung mga
pages na yan ay mare-resolve na lang gamit yung tinatawag natin na routing. So mapapansin nyo class dito, yung, kapag inira natin yung localhost 3000 na yan, ang ina-access natin dyan class is yung landing page or yung pinaka-default page natin. So ito na yung lalabas. So saan ba makikita yung landing page na yan? Ano? Or yung default page na yan. So punta tayo class dito sa program natin. Project. Yan class inasa loob ng app. Tapos views. Tapos yun yung homepage. Itong homepage na to class, ito yung HTML page na lumabas dito nung in-access natin yung ating homepage na to or yung link na to. Okay, so yung page na to is naka-route. Yan yung ating default route na which is makikita naman natin. So, alin ba yan? Yan yung forward slash lang. Yun. Nawawala lang kasi pag in-enter pero yun yung ibig sabihin yan. So, nasa na yung route na yan? Punta naman kayo class dun sa routes.php. Makikita nyo yun dyan. So, this one. Yan na class yung route para pampalabas natin yung homepage.php natin. Ayun. So, bakit walang .php? Hindi kayo required na maglagay o pwede nyo rin namang lagyan kung gusto ninyo at yung pa rin naman maging output dyan. So, pwedeng meron .php, pwedeng wala. Kung PHP file ang inyong gagawing resolver or yung handler. So, ito na yung sample natin class ng route. Okay, gamit yung get. Okay, method. So, ito yung ating landing page, default page, at ito yung kanyang handler. Ibig sabihin, kapag in-access natin ang route na ito, this is the route, ito daw yung bubuksan. So, alin na yan ulit? Yan daw yung app. Hanapin nyo yung app. Ayun yun. Views. Sa loob ng app, may makikita kayong views. Ayun. Then yung homepage, ayan yung homepage.php. So, kung gusto nyo class palitan yung landing page nyo, pwede nyo palitan itong page na to. Kaya naman yung homepage, palitan nyo na lang ng mismong laman. Okay? So, next, paano naman class gumawa pa ng ibang routes? So, dito lahat class gagawa. Yung routes, para gan sa madaling salita, yung ginagawa mong link. For example, dito, gusto mo pagka lagay kayo ng about us dito. About dash us. So, ito yung, ito yung lalabas class dyan kapag yung route ninyo hindi nag-exist. For offer, page not found. Kasi nga, wala naman tayong routes dito na about us. Kasi ito lang ang routes natin, ang route natin. So, para magawa niya ng route, yung about us na yan, punta tayo sa routes, and then create lang tayo dito ng bagong route. For example, get, then, lagyan natin yung ating ginawang route, about us. Ngayon, ang second parameter nito class, it's either callback o yung closure natin, o kaya naman yung mismong page na mag-handle nung route na to. So, pag in-access ang route na to sa URL, ano yung mag-handle? For example, pwede class kayong gumawa dito ng another page. So, in my case, doon lang ako gagawa kay views. For example, gawa ako dyan ng about us.php. So, may dalawa na akong pages dito ngayon. Then, halimbawa dito, lagay ko lang dito, about us. Dito na lang para mabilis tayo. About us page. So, for example, this page is for about us. Punta tayo ng routes. Yun ang ilagay natin. Pag in-access to, route na to, ang kanyang resolver o ang kanyang handler ay si alinasan yung about us na kay app, views, then na kay about us na page. About us. So, try natin ngayon class, i-access ulit si about us. At, ayun, lumabas na class yung ang handler natin. So, nag-execute na or na-render na yung handler natin, which is this one. Pwede rin naman kayo class, kung ayaw nyo kay views, pwede rin naman kayo gumawa dito sa loob ng app. Para na ano lang tayo. Sa loob ng app ng iba pang folder. For example, gawa tayo ng admin folder dito. Then sa admin naman, halimbawa nandiyan lahat ng patungkol kay admin, lahat ng mga templates natin, PHP files para kay admin. For example, yung dashboard .php. Meron tayo dyan kay admin. So, lagay lang tayo din dyan ng page for example para lang for the sake of example, lagay lang natin dito ay dashboard or admin dashboard. So, save lang natin. Then, halimbawa, gusto ko siyang ma-access kapag in-access ko yung admin. So, wala ulit yan dahil nga hindi naman nag-access yung route. So, gawin natin yung route na admin, itong route na to. So, gawin natin class, balik ng routes. Gawa ulit ng bago. Router, get, tapos, admin. Then,
Ang second parameter ng get method na yan ay yung ating page. Admin dashboard. So, saan daw natin makikita? Kay app. Tapos, dashboard. Admin pala, sorry. Then, dashboard. Ayun. Meron na tayo. Try natin kung mag-execute na yan. Ayun. Admin dashboard. Pwede kayong gumawa, maglagay ng mga files sa iba't ibang folder. Ang next natin class, yung tinatawag natin na closure. O yung tinatawag na natin na anonymous, anon. Okay? So, paano siya gawin? Ito naman classically ginagamit lang kapag may mga simpleng execution or may simpleng script lang kayo na gustong i-execute. Magpaparedirect lang, may masasave lang halimbawa na konti, something mga ganun ano. So, pwede natin class gamitin yung tinatawag natin na closure. Okay, so get, for example, tayo dito ay maggawa ng para doon. So, for example, meron tayo dito gusto natin ng tayo dito, route ay simple. Pag in-access natin yung simple, lalabas yung yan, meron. Lalabas yung route. Ano? So, ito yung error na to ay dahil yung ating get, na-save ko kasi to ay walang laman. Naghahanap kasi siya ng, may parameters kasi siya. Yan, nakalagay naman. So, at least 2 na parameter. So, ngayon, simple daw yung route natin. So, lagyan lang natin dito ng simple. Then, dito naman class, ilagay natin yung tinatawag natin na closure function. Then, ayan. So, dito class, ano ba? Magpapa-echo lang tayo. Simple task. O kaya naman, mismo task na simple lang ang ilalagay nyo dyan. So, lahat ng mga pwedeng pa-execute dyan, pwede nyo nang ilagay dito yung mga PHP, yung mga scripts, simple scripts, pwede na yan. So, try natin. So, pag in-access daw natin yung simple na route, automatic na, yan ay, ang lalabas ay simple task lang. So, try natin ngayon. Simple. Ayun, simple task. Yun naman yung purpose nung closure natin. So, meron pa rin naman, nakadepende pa rin naman talaga sa inyo kung paano siya gagamitin. Pero para sa akin, ang pinaka ano lang din ay mga simple task. Then, may also have yung tinatawag natin na yung iba pa. Meron tayong iba't ibang methods sa router aside from get. Meron tayo class nung tingnan natin dito pa. Sa router class, meron tayong get routes, meron tayong post. Yung get and post na yun talaga magagamit yun sa final project kung hindi kayo gagawa or gagamit ng API. Hindi kayo mag-API para sa front end niyo. For example, ang front end nyo ay hindi lamang basta or JavaScript ang front end na gagamitin nyo. So, gagamitin nyo talaga din yung iba na routes dito. Yan, mga yan. Okay, so punta naman tayo class sa post. Yung post naman class, di ba dati meron tayong yung sa form, pag nagsasubmit tayo ng form, so para ma-process yun, ang kailangan yung class doon na, or pwede natin gamitin doon na method is yung post. For example class, gawa lang ako dito ng, sa views na lang ulit, gawa ko ng halimbawa ay form.php. Then dito, lagay lang ako ng form, for example. Lagay lang ako ng bilisan na lang, form na lang talaga, form post. Hindi na tayo magtagal. So, maglagay lang ako ng isang input. For example, kukuha tayo ng input from the user. Pangalanan natin to ng bawa ay username. Isa na lang. Then, lagay lang tayo ng isang button, input type, submit. For example, value niya ay submit na lang din. Save. Okay, then dito class, action. Dito nyo class ilalagay yung route nyo papunta, yung route nyo na natatanggap ng request or supposed request na. So yung nilalagay nyo dito na route ay dapat naka-post. Okay? So dahil post yung method na ginamit din natin sa kanya, ayun oh. So dito class, gawa lang tayo ng bago para kay post. Example, router post. Then bawa ay, pangalan na lang ay submit. Example. Dito ang second parameter niya ay closure na lang kasi yung gagawin natin, i-display lang naman natin yung makukuha dun sa form. For example, echo lang natin yung makukuha sa form. So, for example, ang form ko na to, di ba ang pangalan niya ay username. So,
yung post request natin na yan, para makuha natin yung in-input ng user dito, so kukunin lang natin din yung pangalan ng key ng array, associative array na yan. So, ASOC array kasi yan. So, okay ko lang natin. Siyempre, class, kung may submit tayo dito, na post, kailangan class muna natin ma-access din yung ginawa nating ito. So, wala pa tayong ganyan na route. So, halimbawa, pwede class gumawa kayo ng isa pang route dito. Router. Get para dun sa form natin. Lagay lang natin dito i-form. Tapos, ang kanyang ano ay app, views, handler, and then, ayun, app, views, and then form. Form na. Form. Wala. Yan. Form. Then, pagka in-access natin yan, try natin i-access ngayon yung form. Form. So, ayan. Then, makikita natin din sa form, pag kinilik yung button, saan mapupunta? Papupuntahin daw natin dito kay submit. So, lagyan natin dyan yung submit. So, para safe, ang gawin nyo na kasi dito, gamitin nyo yung method na or function na URL. So, yun yung panggawa din natin ng links. Panggawa ng links para sa form. Marami tayong pinagagamitan yan. So, sa loob niyan, ilagay nyo lang class yung route na pupuntahan. For example, ano ba yung pupuntahan niya? Si submit na route. Ayan, bag ng VS Code. Kasi bagong clone yan, gawin natin class. Pag ganyan, kasi nag-exist naman yan, pero nakalagay undefined. Close nyo na lang muna yan. Saka nyo ulit i-open. Parang i-reload nyo na lang. Mawala na yung error niya. So, try natin. So, muna ako nagre-record pa. Baka ako'y tuloy isayang ang oras. Hindi pala naka-record. Ayan, so, lagay natin yung URL na wala ng error. Submit. So, alin yung tinutukoy natin dyan na route? Ayun, submit na yan. Pagka na-process daw, i-echo lang daw natin yung username na makukuha naman dito kay form. Ayun yun. I-input natin dito. So, try natin yan ngayon. Reload. So, na tama. Yan. Try nga pala ang server natin. Run muna ulit natin. Na tayo ay nag-restart. Acid core submit. Ayun, nakuha natin si acid core. So, dito class, dahil nakukuha na natin, pwede na tayo dito maglagay class nung halimbawa, saving. May save natin halimbawa yung username kung anong gusto nyong gawin. Okay? So, sunod ay, ano pa ba? Yung ating tinatawag na group or yung grouping. Paano naman ginagamit yung grouping? So, halimbawa, class, meron kayong mga routes na ganito. O, admin, slash, pala, products, tapos halimbawa ay products, milk, for example na lang. So, pag enter natin, pupunta siya dun sa i-access niya yung or ma-resolve yung route na to. For example, tapos halimbawa meron tayong products din, tapos halimbawa naman ay coffee. So, ibig sabihin class, meron tayong ginagawang prefix sa lahat ng mga routes natin. Kung paulit-ulit lang naman yan, pwede naman class na isa-isa yan na get. Wala namang problema doon. Isa-isa ang halimbawa. Get products slash milk. Get products slash coffee. So, pero class, kung paulit-ulit lang naman yung admin na yun, pwede natin siyang gawing prefix. Nandito rin naman yung sample niyan sa baba. Saan na yung prefix natin? Ayan, group routes. Ayun. Ang gamit natin naman class dito ay group, which is yun na may prefix tayo. Okay, so gawa lang tayo ng route. For example, router. Group. Then, ang unang parameter natin ay array. Pwede kasi dyan ang prefix or yung tinatawag natin middleware. Prefix, for example, ay product. Yeah. So, yun magiging prefix natin, for example. Then, dito class. Lagyan lang tayo ng closure. Closure na gagamitin natin. So, dito class, para magamit ulit natin dito yung router. Okay? Kailangan class natin ipasa yon dito. Pwede naman dito or gumamit kayo ng use na keyword. So, pinakamadali na, lagay nyo lang dyan yan, router. Then, para magamit nyo na ulit dito. Dito na kayo class pwedeng gumawa ng iba't iba pang
routes. Pwedeng get, pwedeng post, pwedeng kahit anong routes pa rin dito. Basta ang prefix niya, maging prefix niya ay product. For example, ligay ko dito ay milk. Tapos, example, anonymous na lang. Or closure na lang ulit. Lagyan natin dito. Bawa, pag in-access ko daw yung milk, echo lang natin, echo, milk. Pero kasi pwede itong pwede itong sa halip na callback ay gawin yung ganito din. Wala nang problema dyan. So, para lang sa sake ng example, hindi na ako mag-create ng file dito. Closure na lang gawin natin yung sample. So, halimbawa, copy-paste na lang natin ito. Bawa, ito ay coffee. Ito ay magiging coffee. Save lang natin yan. So, try natin i-access yung dalawa. Product, milk, product, coffee. So, dito, for example, product, yeah, product, milk. Ayun, labas na yung milk. Then, product, coffee, for example. Labas na yung coffee. So, yun naman class yung tinatawag natin na grouping selector. At may isa pa akong pinagawa sa inyo nung nakaraan, yung middleware. Maganda yung middleware class. Halimbawa, dapat, for example, meron kayong authentication and authorization. Doon ang isang pinagagamitan or yun yung isang pinagagamitan class nung tinatawag natin na middleware. So, para gumawa ng middleware, may makikita na kasi kayo ditong default. Hindi ko na inalis yan. Okay? Yung meron kayong default na sa app, yung middleware. Diyan nyo pwedeng ilagay yon. Although pwede nyo pa rin namang ilagay sa ibang lugar, pero mas maganda dyan nyo na ilang ilagay. Kaya inilagay ko na yung folder na yan. So, paano ba gumawa ng middleware? Meron din tayo niya sa documentation na sample. For example, saan ba yun? Middleware. Yan. So, yun. Paano ba yung syntax niya? Halimbawa, yung dashboard, dapat bago ma-access yung dashboard ay, for example, ito yung ating gawin sa middleware. Gamitin. So, bago ma-access yung admin, dapat nakalagin siya as admin. For example, so dito class, pa yung admin na access natin. Admin dashboard. So, dapat nakalagin muna siya. So, pwede naman kayo gumamit class ng session, search yung session kung paano talaga siya ginagamit. So, marami naman tayong AI. Sabi ko nga sa inyo, you are allowed to use kasi hindi na naman yan mawawala or hindi na naman yan pipigilan. So, kaya ngayon, i-maximize nyo na. Search nyo yung session kung paano siya ginagamit. So, dito, papakitaan ko lang din kayo ng simpleng example. So, dapat again, halimbawa, meron akong lalagay dito ng middleware. So, middleware natin. Pangalan ng middleware natin ay, halimbawa, maglagay lang tayo dito ng isang file. Pangalan natin ay authentication or auth na lang, .php. Then, dito class, ay gawin lang natin na sample natin. For example, middleware. Ito yung sample class ng ating middleware na syntax. Return lang natin yung closure. Ayan. So, dito class, gumamit ako halimbawa ng session. So, yung session class dito, check daw natin kung, kasi during login, halimbawa, mapapakita ko, kapag nag-login, okay, magse-set yung session na yan. So, ibig sabihin, magre-return siya ng true. Pero hindi siya naka-login, ipapatapon siya papunta sa isang, set natin to. Papatapon siya papunta dun class sa, tawag dito, sa closure, sa route na login. Pwede naman yan, pero class, kung gusto nyo again, save. So, gamitin nyo ulit class yung URL. Okay? So, para ma-access natin yun. Papatapon natin siya kay login. Although, hindi pa yung nag-exist, para lang sa sake ng example. So, ngayon yan, auth.php, balik tayo kay routes. Ayan. Pwede natin class ditong ilagay na lang isi-auth. Kapag ang inyong middleware ay nasa loob ng folder na middleware, hindi nyo na kailangan ilagay pa dyan yung app, tapos middlewares, tapos auth. Pwede nyo na lang mismo na yan. Pwede nyo naman class, ilagay pa rin kung kayo masipag-sipag, app, tapos middlewares, tapos slash auth.php. Pwede yan. Pwede pa rin naman yan. Pero again, kung naka-middleware na siya, pwedeng auth na lang. Wala na rin again. Hindi na kayo required ilagay yung .php. So ngayon class, try natin i-access itong admin ngayon nung may middleware na siya. Ayun. Mapapansin nyo class yun, napunta siya dun sa route na login. Okay, hindi siya makakapunta doon sa
dashboard or hindi niya ma-display yung dashboard, kundi mare-redirect lang siya doon. Dahil nga, ano ba sabi sa ating oath sa middleware? Dapat daw ay nakaset yung session na user. So, halimbawa, class, kunwari lang login ito. Lagay lang natin doon sa, or gawa na lang tayo ng bagong route. Copy na lang natin to. For example, ito yung parang nag-login ka. Parang lang, ano. So, lagay lang natin yan. Tapos, halimbawa dito, class. Ay, log na lang. Then, dito, gawin na lang natin siyang closure again para mabilis. For the sake of example, again, pwede yung handler niyan is mismong file. So, paano ba mag-start ng session? For example, naka-start na naman to talaga eh. Paano maglagay sa session variable? Parang naglalagay, ang ito class ay isa sa global variable, yung session na pwede nyo i-access once na initiate na ay pwede nyo i-access sa lahat ng parts ng application mo. Session, ano pangalan ng session doon? User. So, dapat, ito daw yung ating nalagyan. So, user, lagyan lang natin halimbawa admin. Nakalagin na daw dyan, o pagka na-access daw natin yan, magsisave daw, or magkakreate tayo ng session user na ito yung value. So, try natin ngayon. So, balik tayo ulit dito kay access natin yung ating home dashboard. Admin. So, yun. Di pa rin napasok. Ngayon, pumunta tayo kay log. Yan. So, wala naman akong pinadisplay. So, lagay lang natin para may nakikita kayo. Echo. Login. Success. Then, ulitin natin class. Login successfully. Ngayon, i-access na natin si admin. Ayun, na-access na natin siya. Okay? Ganun class magtrabaho. Isa sa mga trabaho or pwedeng gawin natin trabaho ni middleware. Okay? So, ayan, yung tinatawag natin class na middleware. Pwede rin class yung global middleware. Pag sinabing global, dito yun sa ano natin. Global, ayan. Ito naman yung syntax natin. Ito, pag sinabi class global middleware, hindi nyo na kailangang isa-isahin. Yan, isa-isahin na ilagay sa mga routes. Pag inilagay mo yan, yan yung unang parang yan yung unang-unang i-check. Kaya may makikita kayo dito na yung execution order. Yung global muna, bago yung group, bago yung route middleware. Ito na class yung route middleware. Ang group naman class dito yon. Pwede class tayo dito maglagay ng, halimbawa, lagyan na rin natin to ng middleware. Pwede rin to. Ito naman yung sa group. Magte-take effect to sa lahat ng mga nandito sa ilalim. So, halimbawa, ilagay din natin dito class IC oath. Try nga natin. Excuse me. Ano nga ba yun? Si product at saka coffee. Ay, sorry. Nag-save yung ating yung buong path. Up, out pala. Middlewares / out.php. Check nga natin. Hindi ko pa nga pala ito na-check. Ay, ano nga pala. Sorry. So, out muna pala natin kasi nakalagin nga pala siya. Saan yung login. Tapos gawa lang tayo ng isa pang route para na makilog. Para mabura yung session. Log out. Para nag-log out. Pwede natin ilagay dito class I session destroy. Try natin i-log out. Log out. Ayan. Sorry. Log out. Lagyan mo para makita natin. Log out. Then dito, access natin yung log out. Log out. Then try natin yan si product. Ayun. So natakbo. Napunta na ulit siya dun sa login kasi na-log out na natin. So ulit nating alisin to. Hindi ko na
Yung ano lang, oath lang mismo. Save lang natin. And access ulit natin yung product. So, ganun din. Ano? So, pwede rin hindi nyo isama dito. Plus yung mismong path. Basta class siya ay nasa loob ng middleware. May isa pang syntax dito para ilagay yung middleware. Pero okay na yan. Kahit yun na lang dalawang yan. So, tatlo pala yan. Global. Ito yung group. Tapos ito naman class yung tinatawag natin na route. Middleware. Global, group, tapos yung route, middleware. So, yan na class yung tinatawag natin na routing. Okay, so check muna natin kung tayo ay nakailang minuto na. So, 30 minutes na rin yung ating recording. Okay, so sige, putulin ko na lang muna dito and then mag-upload or mag-record muna ulit ako ng panibago para naman sa SQL Query Builder. So, paki-wait na lang nung sunod na video. So, ilalagay ko lang ito sa isang playlist. So, yun muna for now. Thank you.